Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly be alive. Yeah, we're gonna fly, be alive. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Mas masaya at kumpleto ang linggo po natin dahil magkakasama na naman tayo, di ba? Sana po ay ma-enjoy ninyo ang aming show. Relax lang kayo dyan at manood ng aming kwento. Every Sunday, we see to it na special ang bawat episode na ginagawa namin. Lalong-lalo na yung mga testimonials na naririnig natin dito. Tama. And today po, we have a special story po about a 5-year-old boy, no? Ang sakit niya po ay tinatawag na rheumatoid arthritis na very rare po sa mga kabataan. Usually po para sa matanda lang po yung sakit na yan eh. Panoorin po natin ang kwento ni Raven Doquines from Benguet. Watch this. Masakit po, tapos hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko kasi bedridden na siya noon, tapos hindi po siya nakakabangon, tapos naging bahay ang ospital. Parang sawang-sawa na po ako. Siya si Chared Doquines, ang ina ni Raven Doquines. Ang batang sa gulang ng 5 taon ay dinapuan ng isang di pangkaraniwang sakit, ang juvenile rheumatoid arthritis. Nung makita ko siya at in-examine, ay hindi niya maunat yung kanyang tuhod. Namamaga yung kanyang elbows at saka yung wrist. Lahat ng mga major joints niya ay namamaga. Madaming komplikasyon ang juvenile rheumatoid arthritis. Pwede magkakomplikasyon sa eyes at saka pwedeng mamaga yung ibang organs niya. So it can even lead to death actually. Nung 1 year, 2 months, naglakad po siya ng normal hanggang 2 years old. Tapos, nung 2 years old po siya, dun lang po siya natapilok sa right ankle niya. Dun po yung namaga. Nakast po siya for almost 2 months. Wala na hospital dito po sa Baguio. Napuntahan namin hanggang umabot po kami sa Maynila. Transfer po kami sa homeopathic medicine. Binigyan po ni Dr. Aferso po na Laminine. Dosage na is 1 capsule per day hanggang po umabot siya ng 3. Naging positibo ang resulta ng pag-inom ng Laminine ni Raven. Napansin ko na medyo nagbago na yung kulay. Yung mata niya hindi na po namamaga. Pantay na po yung legs niya. Bumawas na po yung namamaga. After Laminine po, naging active na siya, naglalaro na siya. Pwede na siyang sumakay sa car niya, masiparit na po yung legs niya. Sa ngayon, puno na ng pag-asa at pangarap si Chared para kay Raven. 3 buwan na po siyang nagtitake ng Laminine at doon ko po nakita na may malaking improvement po siya. At sana po
habang nagtitake po siya ng Lamine ay tuloy-tuloy po yung paggaling niya. Ang storya na mag-ina, patunay na sa Lamine, sakit na nararamdaman, maari pang malunasan. Maggie, Susan, nakaka-touch talaga yung story nila mag-ina. Kasi yung nanay, syempre, maraming pangarap dun sa kanyang anak. Oo nga, Ana eh. Alam mo, kung pwede lang, di ba? Bilang isang ina, parang gusto mong yung sakit ng anak mo, ikaw na lang ang umako. You know, Oo, tama yun. Correct. Sa pagbabalik po namin, ipaliliwanag po sa inyo ng ating mga doktor ang case natin today. So, meanwhile, Be Alive will be back. Welcome, doctors. We have seen already the VTR of that child with rheumatoid arthritis. Can you elaborate on that? What is rheumatoid arthritis? Unang-una, arthritis. Naintindihan arthritis. Pag sinabing juvenile sa bata. And usually quite rare yan. Unlike sa adult, mukhang expected na magkaka-arthritis sa kanya. Sa bata, for every 100,000 child, mga 8 up to 150 can have juvenile rheumatoid arthritis. So usually ang cause niyan hindi natin masyadong naintindihan, pero it can be an autoimmune disorder where the antibodies of the body would attack itself and they would attack the joints. Kaya maaga pa nagkakaroon na ng arthritis kasi mayroong problema sa immune system. Autoimmune disorder siya. Arthritis is inflammation of the joints. Some of the factors, there are three basic. One, it can be genetic material. It's from the parents or from the grandparents having this disease. Hereditary po. Hereditary po. Second is it can be a virus, caused by a virus. And Dr. Estose? One of the most painful na sakit kasi arthritis ito eh. Kasi rheumatoid. Bata pang tolerance sa pain talagang very low. Kasi in this rheumatoid arthritis, ang body mismo ang nag-produce ng kanyang disorder, thus damaging its own tissues and destroys the joints, which leads to the deformity. Ang sabi nila, ang pinakamasakit daw na sakit, yung sa buto. Yeah. Tama po ba yun, Doctor? Sa case natin na Susan, yung bata actually, pinakita natin dyan sa VTR, kung gaano kalaki yung namagaho, yung talagang yung mga knees niya, no? Ang lalaki ng mga tuhod niya. Kawawang-kawawa kasi 5 years old lang talaga ho ito. Now, the question is po, right now, the child is mobile. He can sit up. Nagre-relate na siya sa mother, no? Sa family. Is it possible ho na magkaroon ng complete and total recovery ang isang bata na merong juvenile rheumatoid arthritis? Yun ang inaasahan natin, ngunit dahil sa genetic ang kanyang cause, the gene or the disorder is always present. So pag nagkaroon ng trigger, which could be emotional, which can be viral, which can even be environmental, can trigger the immune response that will attack the joints of the body. So pwedeng una, konti lang ang joints, and then later on, pwedeng marami, and then it can even be systemic. Ibig sabihin na systemic, vital organs such as the liver may also be affected. At pwede rin matamaan ang mata. It can even lead to blindness. Kaya mahalaga na maaga pa lang ay matulungan yung bata na una, maalis yung mga simptomas, pain for example. And then probably there can be ingredients from the, let's say, egg powder extract that will support the body's immune function o kaya homeostasis. Mukhang yun ang pag-asa natin. That the body sana matrigger na it will help repair itself. Kasi yung body rin na nag-create ng problem. Baka siya rin makadiscover kung paano rin masolve yung problem. So, nag-improve, Ana, yung bata, no? How long did she take Lamine? I think after a few weeks, may improvement na kaagad, no? In fact, may attending physician siya sa Benguet, si Dr. Refuerzo. And through therapy din, nagkaroon siya ng physical therapy and then yung Lamine.
dapat natin tanungin is kung paano, how can laminin, since Dr. Arlie was saying, na malabo na gumaling ng total healing yung isang bata na may arthritis, ano bang pwedeng gawin ng laminin for this child? It's very crucial because the point is genetic. But because laminin is a genetic material, and that even egg itself contains the repair kit, which is the fibroblast growth factor and amino acids, oligo and polypeptides, and there is a chemical responsible for the regeneration of the joints, that is heparin sulfate, which is the binder that carries the collagen, because this important collagen contains two of the most important amino acid, lysine and proline, present in the egg extract. Doc, ano ho ang profession ninyo? I mean, specialty ninyo? I'm a biochemist. Actually, si Dr. Esquelan is a biochemist, right? And I'm really impressed that we have a counterpart ni Dr. Esquelan dito, no? So, palakpakan po natin. What is actually the difference between this osteoarthritis and the arthritis that we're talking about now, rheumatoid? Osteoarthritis is age-related. As we age, nagkaroon tayo ng wear and tear of our joints, ating bones. Depende sa activities natin. So kung maraming activities, talagang magkaroon tayo ng wear and tear, and then spend natin talaga yung ang mga synovial fluid, and then nag-decrease ang synovial fluid as we have more activities. And then nagkaroon tayo ng protrusion sa ating bone. So yung protrusion mismo, kung mawala yung synovial fluid, once there's a friction, masakit yon sa mga joints. That is osteoarthritis. And then yung arthritis talaga, yung nasabi ko, is the formation of uric acid crystals. Talaga mga sharp, very sharp, na once na mag-move ka, talaga masakit. Kasi as we age, our immune system is undergoing immunosenescence. Immunosenescence is the deterioration of our immune system. So that's why we experience na iba na yung ating endurance, stamina, ng compare mo ng pagkabata pa natin. That's why ang laminin is bringing back the youthfulness in us. Ayun. Anti-aging nga, di ba? Anti-aging nga. So, ibig sabihin ng doctors, laminin repairs you at a cellular level. Nanocellular, subcellular. Doctor? Paki-explain lang po ng konti, Doctor. Actually, because the preparation is top of the line, it's generation 4 nanotechnology, which means it operates between 25 to 35 nanometer. So very fine. When you take it, the first 5 minutes, nandoon na mismo sa small intestine. The next 5 minutes, na-absorb, transport. The next 5 minutes, nandito na sa pituitary gland. Nakita mo. Then next, it happens, it enters and manipulates and command and control. Siya na mismo magsabi, parang harbor pilot, na dumating sa pier, siya na mismo nagkukuman sa vessel bago dadaong sa port. So, command and control, sabi niya, akong reinforcement, I have the transcript of everything I should do, I have the materials, I'll command the immune system to do it. So, it dispatches all the types of nutrients required, the minerals required, and the repair system kit. There's a toolkit for the recipient, which is the receptor site. Because we have a laminar receptor site in our organs, waiting for the command from the immune system to deliver the repair kit. Yes. Para itong sulat na may sarili tayong zip code, deliver right to the address. If the problem is your nail, the right for the nail repair is delivered from the pituitary through the use of the fibroblast growth factor. Wow, very good. Naintindihan niyo na po ba yun? Napakasimple. I mean, layman's explanation na yun. So, no wonder, sa isang capsule po, it heals the healer in you. Now, homeostasis, whether adaptogen. So, and then mentally, physically, anything that's solid and within outside or inside our body, emotionally, and also sexually, of course, you know. Your body, your brain, the central nervous system, when it receives the instruction, nagkaroon siya ng tinatawag nating realignment of what will happen to the immune system. Kasi pag itong arthritis, para itong autoimmune disease, parang Armed Forces of the Philippines nagkaroon ng kudita. So itong mga working force na
align between the forces against the government and the pro-government. Opo. Siya ang nag-mediate na huwag kayong mag-away, ayusin natin. Then dito na ayusin ang immune system through the process. Yun na. Dr. Arlie, we keep on talking about homeostasis, no? Paki-explain lang po yung homeostasis. So homeostasis, homeo, tao. Stasis, balance. So homeostasis, maintenance of body balance. Ibig sabihin niyan, ang katawan po gumagawa ng paraan para maging mas maganda ang takbo niya in building the body, maintaining the body, and repair the body. Halimbawa, mataas ang blood pressure mo, yung katawan mismo will bring down the blood pressure. Your blood pressure is too low, the body itself will bring it up. For example, at the level of the artery, if your blood pressure is high, the artery will dilate to bring it down. If your blood pressure is low, the artery will constrict to bring it up. That is homeostasis. Now, yung ingredients ng laminine, doon mismo sa command center, sa pituitary gland, which is the master gland of the body, babalansin niya. Kaya buong katawan gagalaw, bahala na yung pituitary gland as triggered by the components or growth factors found from the 9-day-old fertilized chicken egg. So, hindi ho tayo stem cell, no? Compared to stem cell, how can you compare laminine? For everybody's concerned, just talking about stem cell, there are three forms. The first is embryonic, galing ng tao mismo, umbilical cord, yung placenta, at saka sa black sheep mismo, yung embryo ng black sheep doon, sinisip-sip, stem cell yun. May nag-claim pa rin galing sa stem cell from blue-green algae, na galing sa phyto stem cell, saka itong sa egg, it is not a stem cell. It is a component that provides your stem cell alertness to repair itself. Ayun. Maganda yun. Okay. Ang sabi ko, Ana, ang sabi ni Dr. Esquel, yung stem cell is already a form. This is what will make the form. Tama po ba yun? So, okay. So, that means ang pinapatibay nito, yung sarili nating stem cell. Paano po yung mga gout? Kaya rin doon po bang i-address ng laminine? Because marami po akong nakita na talagang like yung pamangkin ko, all his life he had suffered gout, no? After taking laminine na pinagtatawanan niya noon, ngayon ay halos lumuhod na sa akin dahil nawala na yung gout niya. You know, Ma'am Susan, I have a strong testimony regarding that. My younger brother, who is 37 years old, may gout na. Ang nangyari, keep on shouting that night, and then walang emergency na talaga magpunta ng ospital. Kasi talagang move mo, masakit talaga kasi because of that needle-like na uric acid crystals. Nag-take na siya ng 2 pain reliever. Wala pa rin nangyari, sigaw pa rin siya ng sigaw. Then nag-elevate pa rin yung sakit at saka ang blood pressure niya. So what I did, pinainom ko siya ng 2 capsule ng laminine. And I was really amazed and thank God that after 15 minutes, natulog na. Yeah, because laminine gives you very profound sleep. Because chondroitin is anti-inflammatory. And then, binablock niya mismo yung pathway ng pain. Wow. Yung pathway ng pain. And ang nagbablock ng pathway ng pain, aside sa chondroitin, it is the beta-alanine and the histidine. Wow. Yeah. Okay. Galing. Thank you. Thank you, Doctor. Isa naman sa dahilan kung bakit nandito ang laminine ay para makatulong sa maraming Pilipino. Talagang di pangkaraniwang ang mission vision, lalo na ni Susan Barlin. Kaya naman mamaya, inspirasyon para sa pagkakaroon ng kabuhayan ang hahatid ni Susan when Be Alive returns. We'll be right back. We're gonna fly high, be alive. Welcome back po sa Be Alive. Dito po sa ating programa, hindi lang po kalusugan ang ating tinutukoy, kundi pati po kabuhayan. Ito po ang ating mga bisita, si Brother Louie Balibago, ng National Chairman po and founder ng Balikatan People's Alliance. And then Bel Umbao,
and of course, Ariel de la Peña ng BPA. Ang aking co-host po today, si Ellie Martos, ang ating Platinum Director ng, ng Forever Rich. So, ngayong araw pong ito, atin pong tutukuyin, tatalakayin ang livelihood program po. Pwede pong bigyan niyo po kami ng konting idea kung ano po ang BPA or Balikatan People's Alliance. Ang Balikatan People's Alliance po, ito po ay acronym. Ito ay naitatagpa noong 1989. Ang Balikatan People's Alliance po ay alyansa po ito ng iba't ibang organization na kung tawagin po ay barangay laban sa inustisya, barangay laban sa korupsyon, barangay laban sa abuso, barangay laban sa terorismo at barangay laban sa narkotiko. Actually, hindi lamang po kami watchdog ng COMELEC, kundi kami po ay Citizens Crime Watch po ng ating Armed Forces of the Philippines, especially the Philippine National Police po and other law enforcement agency. Okay. Ilan po ang miyembro natin? Actually, as per evaluation po ng Commission on Election or COMELEC, we have a 600,000 membership or card-bearing holder, no? Wow. And we have a allied group with 64 organization under the Balikatan People's Alliance po. Wow. And they are all volunteers. Yes, so, mga bayaning buhay po. Wow. And paano sila nabubuhay? Wala silang sweldo, tumutulong sila sa iba't ibang agency ng government natin. Tama po ba? Mostly, meron po silang trabaho. Yung iba naman, mga negosyante. At meron din po tayong mga member, no, Ellie, na I've met several of them na walang trabaho, pero kaysa matulog lang sila sa bahay, nagvo-volunteer sila to serve even without getting paid. Tama po ba? Right. Kaya nga malaking bagay po sa amin tong Lami 9, hindi lamang po sa livelihood, kundi alam naman natin health is wealth. Tama diba? Po, tama po. So kung matutulungan natin sila through Lami 9, na I'm sure we've discussed several times, so yes, can you explain how an organization like yours can benefit from what Lami 9 can offer? Yes, ma'am. Especially their wives, di ba? Yung mga asawa ho ng mga driver, o kaya yung ibang mga member namin. Through Lami 9, ma-explain din nila at through their effort, so magkakaroon sila ng karagdagang pangkabuhayan. At saka po yung mga member natin na Ellie, hindi nila ma-afford yung Lami 9, no? Dahil tamang-tama lang sa kanilang kabuhayan ang kinikita. Meron tayo nung tinatawag natin yung livelihood program na kung interesado po ang ating yung ibang member natin or yung mga manunood, no? Punta lang po kayo sa office at maaring mag-volunteer din kayo sa Balikatan. Sila ma'am, kahanga-hanga po sila, no? Dahil sa ginagawa po nito ng voluntary, wala po silang hinihingi kapalit po sa ginagawa nila. Kaya alam nyo po yung livelihood po, maganda po ang Lami dahil magagawa nyo po ito sa sarili nyo pong oras dahil wala kayong boss dito. Hindi po ito conflict, no? And they're already there. Nandun na sa puso nila. Miss Bell, you're a member of Balikatan, no? Ano po ang may share nyo sa ating televiewers? Bilang isa pong Balikatan volunteers na kahit nga sabi nga ni Chairman, kahit walang sweldo, dito kami tumutulong na may mga kailanganin na andoon kami. Tapos bilang isang din kasi member na rin ako dito sa Lami 9, ang masasabi ko lang po sa mga kapwa ko Balikatan members na sana naman gisingin na nilang kanilang isipan. Kasi matagal na rin akong nag-share sa kanila na sana, di naman para mayroon naman tayong livelihood program, why not nasubukan nila kasi napaganda ng product at saka makakatulong to sa kapwa natin, lahat ng mga kaibigan or mga kamag-anak, kapatid, lahat na may mga karamdaman pwede natin i-share to kasi napakaganda at maganda rin sa... Miss Bell, sa mga na-sharean mo na ng Lami 9, sino yung pinakamagandang experience na natulungan mo? Anong situation? Anong sakit? Actually po, bali po ang natulungan ko talaga yung tita ko po sa Cavite kasi po matindi pong karamdaman niya. Kaso po ang problema po sa kanya yung pera po talaga. Di niya daw kaya i-support. Pero na-feel niya Pero na-feel niya napakaganda ng product. Kaso sabi niya paano ko i-continue to, nahirap talaga daw sa pera.
Sabi ko, pwede naman siguro natin magawa ng para matulungan or what. Basta sabi ko, kung kahit na mag-maintain lang muna siya sa pa dalaw-dalawang kapso para importante makontinuous yung pag-take niya ng Yun ang ituturo natin siguro, Mr. Balibago, sa yung mga kahit na hindi nila kailangan kumita, pero paano sila makaka-maintain ng Lamine9 na libre na. Meron tayong programa dyan, di ba, Ellie? Yes, ma'am. Meron po tayo ritong training. Libre po yun. Bigyan nyo lang po ng tamang oras, panahon. Regular po yung aming training dito. Ituturo po namin sa inyo yung tama kung paano po namin ginagawa ito para po makatulong ng malaki sa inyo. Sumali kami sa joint force sa CIDG, CIS under General Pagbilao at isang lawyer yun at siya po founder ng CIS. Maraming naitutulong yung balikatan sa CIS dahil nakaka-recover ng mga may warrant of arrest at mga bagay na katulad sa Cagayan. May na-recover yung balikatan CIS doon na kumukuha ng mga lamang loob. Samantalang binabayaran pa ng $500,000. Wow. Samantalang yung Lamine9, konting pera lang yun. Pag binili mo, gagaling ka na. Kaya tangkilikin po natin ang Lamine9 at tulungan po natin ang bawat isa para sa kagandahan ng Pilipinas. Maraming salamat. So, more power po sa inyo. Napakaganda po at napakadakila ng inyong ginagawa. Sana po marami pa po sa ating mga kababayan ang sumunod po sa mga yapak ninyo. At nandito naman po kami para suportahan din yung mga miyembro ninyo na mabigyan sila ng pagkakataon na kumita naman. Na nandun na sa kanila yung pagtulong Sa Lamine9, sa pagtulong, Ellie, doon tayo kumikita, di ba? Basta't makakaasa po kayo na tutulong po kami sa inyo ng buong puso. Salamat pong muli. Be Alive, we'll be back. Pangkalusugan o kabuhayan, ang Forever Rich Philippines ay maaasahan. Yan ay dahil kay Susan at ang Lamine9. Pag-asa sa mga may sakit at pag-asa po sa mga taong gustong kumita at gumanda ang buhay. Oo naman, Susan. Alam mo, nakakataba ng puso at tinutulungan natin lahat itong mga batang maliliit. Oo nga. Sinabi mo. Sinabi ko. Susan, magsalita ka ngayon. Catch us again next week. Happy Sunday, and meanwhile, be alive! Be Alive would like to thank the following.